Rapid emergency response ngayong undas at humanitarian aid sa mga sinalanta ng bagyong Christine at Typhoon Leon ating tatalakayin kasama si Secretary General Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross. Sec-Gen, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Asek Weng, at magandang tanghali din po kay Nina. So ma'am, kumusta po ang paghahanda ng Philippine Red Cross sa darating na undas? Ilang chapters o branches po ng PRC ang kasama sa paghahandang ito? Well, nakahanda na po tayo, no? Lagi kasi kasama to sa ating ginagawa every year. So ang ating pong number of first aid stations ay nasa 320 first aid stations natin. And meron po tayong mga welfare desks, 159. Ang welfare desk po yung mga, pag may nangangailangan ng tulong, ng isa po nawawala, o kaya may mga ibang mga kailangan na in terms of welfare. Diyan po pumupunta. Then meron po tayong ambulance unit, 60 ambulance units po ang naka-station sa iba't ibang mga first aid stations. Per 179 kasi lahat yan. Yung iba po naka-station sa aming opisina. Yung 60 po naka-station sa site. And then meron po kaming 104 na foot patrol units. Ito yung mga tao, ito yung mga grupo na or teams na umiikot-ikot sa iba't ibang mga location. Dahil hindi po lahat ng lugar nararating po ng mga tao. Hindi ko na nakikita yung first aid station. So, umiikot-ikot po tayo, may food patrol po tayo para makita rin natin, mapuntahan yung iba't ibang area po na kung saan ay matao. And then meron po tayong manpower na na-mobilize po, 2,297 na mga volunteers and staff na mag-duty po ngayong undas. So alam ko sila din po ay may mga pamilya, mahal sa buhay na kailangan pong dalawin itong undas, pero nagpapasalamat po kami sa kanila dahil itong 2,297 volunteers natin ay nag-volunteer po at laging handa na tumulong sa atin every undas. And then, saan po makikita ang ating mga first aid stations or mga ating mga welfare desks? Makikita po to sa iba't ibang mga airport, sa barangay hall, sa iba't ibang mga beach, bus terminal, cemetery, sa ating chapters po ng Red Cross, sa mga simbahan, sa mall, highway, mga gas stations at seaport. Ito po yung mga lugar na nadadaanan pag undas at the same time pinupuntahan ng mga tao. In case of emergency, they can call our hotline 143. Dali lang pong tandaan, 143. Okay. So today, ang aming umpisa, Asek Weng, no? Meron po tayong pansimula, nag-set up po tayo ng 9 first aid stations, 2 welfare desks, may ambulance deployment na rin po tayo, mga manpower po na naka-assign, may mga foot patrol, mobile units. So, yun po yung mga and then so far ang mga nagbiyahe, they needed help sa atin sa pag-check po ng vital signs, yung ating mga nahihilo. Yan po, yun po yung mga usual cases natin simula ngayong araw. Okay, ano po yung mga nakikita niyo mga critical areas na dapat talagang bantayan at saan pwedeng pumunta yung ating mga kababayan, let's say sa sementeryo? Nasaan po yung Red Cross doon? Kapag nandyan po sa mga sementeryo at let's say sa airport, saan pong parte ng airport? Okay, sa may designated area po, no. Iba-iba po kasi ibang area, iba't iba po yung mga designated place natin. So meron po kaming Facebook, no, page. Sa Facebook po, we have a map, no, ng iba't ibang mga location kung saan mahahanap po yung 330 first aid stations natin. Kasi example, yung iba papayag naman sa entrance tayo, yung iba hindi, yung iba nasa sulok lang tayo. So para mahanap nila tayo, let them go to the different first aid stations natin, no, na kung saan sa website pala or sa Facebook ng Philippine Red Cross, then they can actually see an exact locations ng ating 320 na first aid stations. Hingi na rin po kami ng update sa humanitarian aid ng Philippine Red Cross sa mga probinsyang lubhang nasalanta po ng bagyong Christine. Ano-ano na po ang mga naipamahaging tulong ng PRC para po dito? Thank you, Nina. No? So sa ngayon, kaya nagdagito yung aking yung aking setup ng aking phone. Kasi phone lang ginagamit ko. Nasa po ako ngayon, nasa Naga, nasa Camarines Sur, and then ngayon I'm catching a flight to Albay, no? Para pumunta naman ng Albay, kasama ko po ang aming chairman, si Richard Gordon, because we have not been on the ground. We want to see ano nangyayari dito. So far, we have given already hot news kasi may pang tao na sa evacuation centers, baha pa rin ng iba't ibang mga lugar dito sa Camarines Sur tulad ng Minalabak, Milaor, konting area ng Buhi, no, at may Labua.
So yung mga interior place, actually, yung iba nasa kalsada, tuyo na, but yung mga interior place ay ano pa rin, may baha pa rin. So we have given already 34,711 hot meals. Meron po tayong 662 individuals rescued and then 97 assisted. Tapos yung nakita po natin na rescue na dog nung isang araw ay nakita ko po today, yung 3 dogs po na na-rescue natin. And then we also have first aid stations, 69 first aid stations po lahat. And then meron po tayong 18 ambulances na na-mobilize. And then meron po tayong mga transported mga patients sa iba't ibang mga lugar. We also treated yung mga minor cases natin na may health issues. And then we have given food packs, blankets, hygiene kits. Today, ang binigay po natin ay mga sleeping materials. Tuloy-tuloy pagbibigay ng tubig. 62,000 liters na pong tubig na ibigay natin as of yesterday. Wala pa po kaming record today. And then meron po tayong mga welfare desks. And then may child-friendly spaces. Nakita niyo sa video ngayon. And then we also have health promotion kasi marami na nakikitang mga upper respiratory infections, may mga fungal infections. So nagtuturo na rin tayo mga health teachings tulad ng nakita nyo ngayon dyan. And then we're also doing clearing. Nakita nyo ngayon ang dudumi ng mga kalsada, may mga volunteers na nag-clear ng mga roads, binubombahan natin ng tubig yung mga roads. Yung iba naman, we use payloader para i-move lang yung mga lupa. Yan. So tumutulong po. Hindi po yan Red Cross office, nasa mga schools po sila, may iba't ibang mga establishments sa simbahan, iba't ibang mga establishments, and we have also given, ayan po yung dogs na rescue natin. Yan, nakita ko po yan, yung 3 dogs niyan kanina. Papa-operan din natin sila. And then meron po tayong mga gamot na binigay, doxycycline, dahil ang daming taong lumusong sa baha. And then bigay rin tayo mga ibang gamot, yung mga antifungal infection na gamot. Then dugo, nag-augment din naman ng dugo sa iba't ibang mga lugar sa Bicol. Kasi marami pong mga hospital ang nalubog sa baha. So tuloy-tuloy yung ating pagtutulong. In fact, nasa air kami kanina, kitang-kita pa rin, ang dami pa rin mga areas na swollen, may tubig, baha pa rin at medyo matagal-tagal pang puhupa. At saka marami na sirang mga livelihood, no? Itong mga patanim nila. So we're also looking into livelihood. So ang Red Cross po magbibigay, yan po yung mga relief goods na dineploy po natin. Nagkapasalamat din po kami sa Air Force dahil kinarga po nila yung aming gamit mula po Cebu para makarating lang dito sa Bicol, no? And then we are launching an international appeal tomorrow para mas marami po tayong matutulungan. Kasi sa ngayon, we give the emergency needs but yung recovery need po ang dami pong pangailangan. Tulad ng mga bahay, kailangan ma-repair yung iba, kailangan mabigyan ng bahay yung ibang nasiraan ng bahay, at saka po yung livelihood support. So yan po yung mga natin. Tsaka yung iba schools na sira din. So if may extra money tayo, we can help. Yan po kanina, we gave relief. Kanina dyan yung picture dyan nakita nyo ngayon. So yan po yung dito po sa Camarines Sur. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay po ng tulong sa mga kababayan natin. Kay Doc Gwen, ano naman po yung contingency plans, measures at assistance ang pinaghahandaan ninyo para sa mga lugar naman na maaaring maapektuhan ng Typhoon Leon? Sapat pa rin po ba yung mga supplies ng PRC para sa mga ito? Opo, sapat po yung mga supplies natin kasi syempre, itong naapektuhan po sa Bicol, ang aming supply po ay galing sa Manila, galing sa Batangas at saka ibang malapit pa na lugar. Pero yung example, kung mangyari po sa North Luzon, galing naman po yan sa Subic na aming warehouse. So meron pong goods din doon, may mga volunteers din tayo na i-deploy natin. So yun po yung mga natin. And then kung Mindanao naman, meron din po tayong mga warehouses sa Mindanao at mga volunteers. Naka-ready po tayo. And then ito pong itong bagyo na to, itong tropical storm na Christine at saka itong Typhoon Leon, no? Meron po tayong mga rotation na ginawa ng mga volunteers na in case na magal pa ang ating operation, may mga sasalo din mga ibang volunteers na. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Secretary General Gwendolyn Pang ng Philippine Red Cross.